Pero bago ang lahat, tatanungin kita, may naituro din ba sa'yo yung taong 2020? Siyempre dapat i-comment mo yan sa baba para pag-usapan natin at isama natin yan sa next video. Alam na, ako kasi, meron akong limang natutunan nung nakaraang taon. Naituro ito sa akin kung ano, pero meron akong limang pinaka-tumatak sa akin. Sa tingin ko, matadala ko this year, siyempre, sa mga susunod pang taon. Kaya hayaan nyo kung kwento sa inyo kung ano yung mga tutunan ko, baka same tayo. Unang-una pala dyan yung naging mas madasalin ako. Although nagdadasal na ako before, siyempre, gising sa umaga, bago matulog, pag kumakain, yung normal things. Ngayon kasi, parang bigla-bigla, may nag-ito sa'yo na magdasal ka, na magpasalamat ka, na humiling ka, parang naituro sa akin yung nakaraang taon na kailangan hindi ka mawalan ng pag-asa, tapos lagi ka manalig, tapos yun yung kakalimutan na gumawa ng mabuting bagay sa ibang tao, sa sarili mo syempre, at saka sa pamilya mo. So sa ganung paraan, ibabalik din sa iyo ng pagkakataon yung mga ginawa mo. Kaya gusto ko talagang maging charity worker, ganun klase other job. Kasi gusto ko matulong, kulang ako sa kapasidad. Isa rin sa modelo, kaya ako nag-YouTube is para matulong ang pamilya ko. Yung ibang tao na nangangailangan din, saka yung mga alaga, ganyan, mahayop. Maraming gustong tulungan na sa tingin ko nararapat namang tulungan. Kaya yung pagiging nadasalin naging kasabay na ng araw-araw na buhay ko. Kaya isa pa sa mga dahilan kaya naging mas madasalin ako ngayon kasi siyempre yung mga anak ako, yung pamilya ako niingatan, hindi pwedeng ako yung mawala dahil meron akong pinapasan, may buhat-buhat pa sila, kaya dapat ako yung malakas palagi. Kaya palagi kong pinagpapasalos yung kaligtasan sa labas, since ako yung nag-grocery, bumibili ng pagkain namin, babayad ng bills. Eventually, ako yung lalabas para pumasok sa trabaho. Kaya, doble yung dasal ko sa Diyos na ingatan kami, yung pamilya ko. Tsaka ako, siyempre, malayo sa kapahamakan. Since nagbabike din ako, kaya dapat doble ingat. Puro halos yung tayo nagdadasal na rin kayo madalas na hindi nyo ginagawa before. Pero dapat gawin nyo na. Kasi isa sa mga makakapitan nyo sa mga ganitong panahon. Kaya good luck sa atin ulit sa 2021. Sumunod is yung sa tingin ko is i-cherish yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Tsaka yung mga nagpapasaya sa'yo. Tulad ng pamilya mo, yan, mga bagay na i-enjoy mong gawin, mga mobile games, console games, pakikipaglaro sa anak mo, pakikipag-usap sa mahal mo, pag-iisip ng mga magagandang bagay, magdi-daydream, i-cherish mo yung lahat habang buhay ka pa, habang may pag-asa pa, pag-asa to, habang may panahon pa. Kasi para wala kang pagsisiyan in the future, na nasabi mo sa sarili mo na nagawa mo naman lahat, na itawid mo at na-enjoy mo yung bagay niyo. Baga, nasubukan mo, nagawa mo. Kapag kasi
may gratitude ka sa isang bagay, sa isang tao, ganun din magiging feeling ko na para sa'yo. Kasi pinapahalagan mo yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Vice versa, ganun din ang gagawin nila. Pahalagaan ka rin nila. Kung anong meron kayo. Tapos, kung anong meron din kayo sa hapag nyo, pinakain nyo, yung bagay na meron ka, anong klaseng cellphone na meron ka, bahay na meron ka, at higit sa lahat kung anong pamilya na meron ka. Dapat din, chine-cherish mo. Kasi, hindi lahat may kompletong pamilya. Hindi lahat may maayos na bahay. Kaya kung ano meron ka, palaging tatandaan na hindi lang ikaw yung nag-iirap sa mundo. Hindi mo pasan lahat ng problema sa mundo. Kaya you must find happiness in everything. Yan. Kahit gaano kahirap ang buhay, magpasalamat ka pa rin. I-cherish mo pa rin. Kasi darating ang araw na sisikat ang araw para sa'yo. Tatagpo mo rin yung para sa'yo. Magiging masaya ka rin. Tulong mo lang yung sarili. Sumunod is, isa sa mga pinakamahalaga na bagay is yung mag-ingat sa lahat ng oras. Lalo yung panisugan natin. Siyempre, nakaraang taon. Pandemic. Until now naman pandemic. Pero, iba pa rin yung nag-iingat ka sa panisugan mo. Unang-una dyan is yung face mask ka pag lalabas. Yung face shield. Alcohol. Dala ka ng alcohol. Sanitizer. Tapos is kailangan ng vitamins ka. Lumayo sa mga maraming tao. Salo-salo, mga ganyan, mga gathering. Mga kumpulan, ganyan. Marami social distancing. Sumunod sa mga batas na pinapatubad ng gobyerno, ng IATF, sinasabi mo. Siyempre, kakaiba din, dapat palagi kang nakantabay sa katita. Tapos, piliin mo lang din yung araw na lalabas. Dapat mahalaga lang. Tsaka, tulog, mahaba. Minom ng maraming tubig. Tapos, yun, isa sa mga pinaka-safety sa bahay lang. Gulong ka lang sa bahay.